Sa dulong bahagi ng baryo San Isidro, kung saan ang kalsada ay unti-unting nagiging lupa at ang liwanag ng mga poste ay bihira ng makita, may isang matandang punong balete na kinatatakutan ng lahat. Hindi ito karaniwang puno, malapad ang kanyang katawan. Ang mga ugat ay tila mga kamay na sumisibol mula sa lupa, at ang mga sangay parang mga bisig na yumayakap sa dilim. Sa araw, isa lamang itong tahimik na bahagi ng kalikasan. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang pakiramdam sa paligid nito. Ang hangin ay nagiging malamig, ang mga kuliglig ay tila biglang tumatahimik, at ang anino ng puno ay humahaba na parang may sariling buhay. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito. Ayon sa matatanda, may isang multo raw na naninirahan sa ilalim ng balete, isang kaluluwang hindi matahimik. May nagsasabing isa itong babae na iniwan ng kanyang minamahal. May iba namang nagsasabing ito'y isang batang nawawala na hindi na muling natagpuan. Ngunit para kay Elias, ang lahat ng iyon ay mga kwentong panakot lamang. Si Elias ay isang binatang bagong balik sa baryo matapos ang ilang taon sa lungsod. Lumaki siya sa San Isidro, ngunit matagal siyang nawala upang mag-aral at magtrabaho. Ngayon, dala ng pangangailangan at pagod sa magulong buhay sa syudad, napagdesisyonan niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ng kanyang tiyahin isang gabi habang sila'y kumakain. "Sa ano po?" sagot ni Elias walang pag-aalala. "Sa balete, alam mo naman ang mga kwento doon." Napangiti lamang si Elias. "Mga kwento lang po yun, tiya. Wala nang naniniwala sa mga ganun ngayon." Hindi na sumagot ang kanyang tiyahin. Sa halip, napatingin ito sa bintana, sa direksyon kung saan matatagpuan ang matandang puno. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Elias. Tahimik ang buong bahay at tanging huni ng hangin ang maririnig mula sa labas. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang madilim na bahagi ng baryo. At doon niya ito nakita. Ang balete. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila mas lalo itong naging kakaiba. Ang mga ugat nito'y parang gumagalaw sa paningin, at ang anino'y tila masyadong malalim para sa isang simpleng puno. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, parang may tumatawag. Kinabukasan, nagpasya si Elias na puntahan ang balete. "Elias, huwag!" sigaw ng kanyang tiyahin nang makita siyang papunta sa direksyon ng puno. May masamang nangyayari doon. Ngunit hindi siya nakinig. Para sa kanya, panahon na upang wakasan ang mga pamahiin ng baryo. Habang papalapit siya, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang hangin. Ang dating maliwanag na umaga ay tila nagiging malamlam sa ilalim ng anino ng balete. Napansin niyang wala ni isang ibon o insekto sa paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Tumigil siya sa harap ng puno. Malapad ito, higit pa sa inaasahan niya. Ang mga ugat ay nakausli mula sa lupa, bumubuo ng tila isang kuweba sa ilalim. Doon siya napatingin. Sa pagitan ng mga ugat, may isang madilim na bahagi, isang espasyong tila may tinatagong lihim. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit pa. Isa pang hakbang. At isa pa. Hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo sa harap ng madilim na puwang. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin. Hindi galing sa paligid, kundi mula mismo sa loob ng balete. At doon niya narinig. Isang mahinang bulong. "Tulungan mo ako." Napaatras si Elias. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Walang kahit ano. Ngunit muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw na ngayon.
Huwag mo akong iwan. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang mga kwentong pinagtatawanan niya noon ay biglang nagkaroon ng anyo. Dahan-dahan siyang napatingin muli sa madilim na bahagi ng balete. At sa pagkakataong iyon, may nakita na siya. Isang anino. Hindi ito gumagalaw tulad ng karaniwang anino. Nakapirmi ito sa loob, tila may hugis ng isang tao. Nakayuko, naghihintay. Napalunok si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. At sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang tanong na unti-unting umusbong. Ano ang tunay na nakatago sa ilalim ng balete? Hindi agad nakaalis si Elias sa kanyang kinatatayuan. Para bang may kung anong puwersang pumipigil sa kanya. Hindi nakikita, ngunit ramdam sa bawat hibla ng kanyang katawan. Ang malamig na hangin na nagmumula sa ilalim ng balete ay tila yumayakap sa kanya. Pilit siyang hinihila palapit. Naririnig mo ba ako? Muli niyang narinig ang tinig. Ngayon, hindi na ito maituturing na guni-guni lamang. Malinaw, mabagal, at may halong lungkot ang bawat salita. Parang isang taong matagal nang naghihintay. At ngayon ay may nakita ng makakarinig. Sinong nariyan? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Elias. Walang sagot. Tanging ang pagaspas ng mga dahon at ang bahagyang pag-uga ng mga ugat ng balete ang kanyang narinig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, nanatili ang presensya, isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Unti-unti siyang yumuko upang masilip ang loob ng madilim na bahagi. Sa una, puro dilim lamang ang kanyang nakita. Ngunit habang nasasanay ang kanyang paningin, may isang hugis ang unti-unting lumitaw. Isang babae. Mahaba ang buhok nito na nakatakip sa mukha. Nakaupo siya sa lupa, ang mga tuhod ay yakap-yakap at ang katawan ay tila nanginginig. Hindi malinaw ang kanyang anyo, ngunit sapat upang makilala na hindi siya bahagi ng mundo ng mga buhay. Napalunok si Elias. Ano ka? Tanong niya, halos pabulong. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ng babae. Unti-unti nitong inangat ang mukha at sa pagitan ng mga hibla ng kanyang buhok, may dalawang matang kumislap, maputla ngunit puno ng pighati. Ako'y naiwan, sagot nito. Napaatras si Elias, ngunit hindi siya tuluyang nakaalis. May kakaibang awa ang bumalot sa kanyang takot. Bakit ka narito? Tanong niya. Sandaling tumahimik ang babae, tila nag-iipon ng lakas. Hindi ko na maalala ang lahat, wika nito. Ngunit alam ko, may nangyari sa akin, may nagdala sa akin dito. At hindi na ako nakaalis. Naramdaman ni Elias ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito simpleng kwento ng baryo. Ito ay isang katotohanang nasa harap niya. Matagal ka na bang nandito? Tanong niya. Hindi ko na alam ang oras, sagot ng multo. Ang alam ko lamang, gabi at dilim, paulit-ulit. Biglang dumaan ang malamig na hangin mas malakas kaysa kanina. Napapikit si Elias sandali at nang muli siyang dumilat, tila mas lumapit ang anyo ng babae. Pakiusap, bulong nito. Tulungan mo ako. Napaatras siya muli, halos matapilok sa ugat ng balete. Paano kita matutulungan? Tanong niya, kahit hindi siya sigurado kung nais ba talaga niyang marinig ang sagot. Unti-unting tumayo ang babae. Ang kanyang galaw ay hindi normal. Parang hindi niya lubos na kontrolado ang sarili niyang katawan. Hanapin mo ang katotohanan, sabi nito. May nagkulong sa akin dito at hanggat hindi iyon nalalaman, hindi ako makakaalis. Biglang dumilim ang paligid. Hindi literal, ngunit parang may aninong bumalot sa buong lugar. Ang hangin ay naging mabigat. At ang katahimikan ay naging mas nakakabingi.
Mag-ingat ka. Dagdag ng babae, ngayon ay mas mahina ang tinig. Hindi lamang ako ang nandito. Sa isang iglap, nawala ang kanyang anyo. Napaurong si Elias, halos hindi makahinga. Muli niyang sinilip ang loob ng balete, ngunit wala na roon ang babae. Tanging ang madilim na espasyo at ang malamig na hangin ang natira. Ngunit may isang bagay na naiwan. Sa lupa, sa pagitan ng mga ugat, may isang maliit na bagay na kumikislap. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ito. Isang lumang kwintas. Kalawangin na ang kadena, ngunit ang palawit nito ay malinaw pa. Isang maliit na bilog na may ukit na tila pangalan, bagamat hindi na ito mabasa ng buo. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kwintas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay ito ang susi sa misteryong kanyang sinimulan. Ngunit kasabay nito, bumalik sa kanyang isip ang huling sinabi ng multo. Hindi lamang ako ang nandito. Napatingin siya muli sa balete. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang iisang anino ang kanyang nakita sa loob. May iba pa. Mga anyong hindi malinaw, gumagalaw, nagmamasid, tahimik, naghihintay, at tila alam nilang nariyan siya. Dahan-dahang umatras si Elias, hindi inaalis ang tingin sa puno. Hanggang sa marating niya ang ligtas na distansya, saka siya mabilis na tumalikod at tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit kahit siya ay nakalayo na, may pakiramdam siyang hindi siya nakatakas. Dahil ang dilim ng balete ay tila sumunod sa kanya. Hindi mapakali si Elias ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang hinawakan ang lumang kwintas na kanyang napulot sa ilalim ng balete. Nakapatong ito sa kanyang palad habang siya'y nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang kupas na palawit na tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya maunawaan. May ukit sa gitna nito, isang pangalan. Ngunit ang mga letra ay halos burado na, tila kinain na ng panahon at kalawang. Ilang beses niyang sinubukang basahin ito sa ilalim ng ilaw ng lampara, ngunit hindi niya mabuo ang salita. Ano ba ang tinatago mo? Bulong niya sa sarili. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan ay muling bumalik ang anyo ng babaeng nakita niya. Ang mahaba nitong buhok, ang maputlang mukha at ang mga matang puno ng pighati. Hanapin mo ang katotohanan. Napabuntong hininga si Elias. Hindi na niya maitatanggi. Bahagi na siya ng misteryong iyon. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi siya dumiretso sa balete. Sa halip, nagpasya siyang magsimula sa baryo sa mga taong maaaring may alam sa nakaraan ng lugar. Unang pinuntahan ni Elias ang pinakamatandang tao sa San Isidro, si Mang Isko. Matagal nang naninirahan si Mang Isko sa baryo. Sinasabi ng iba na halos lahat ng nangyari sa lugar ay nasaksihan na niya. Mga bagyo, tagtuyot, at maging ang mga kwentong hindi ipinaliliwanag. Natagpuan niya ang matanda sa kanyang maliit na kubo, nakaupo sa isang kahoy na bangko habang pinagmamasdan ang paligid. Magandang umaga po, Mang Isko, bati ni Elias. Dahan-dahang napalingon ang matanda, ang kanyang mga mata ay tila matagal nang sanay sa pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Elias, sabi nito, bumalik ka na pala. Opo, sagot niya. May itatanong lang po sana ako. Hindi agad nagsalita si Mang Isko. Sa halip, pinagmasdan muna niya si Elias. Mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat ang kanyang dahilan. Tungkol ba ito sa balete? Tanong ng matanda. Bahagyang natigilan si Elias. Opo, mahinang sagot niya. May alam po ba kayo tungkol doon?
Napabuntong hininga si Mang Isko at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang puno. Matagal nang may kwento ang balete na yon, panimula niya. Ngunit hindi lahat ng kwento ay dapat hinahalungkat. Pero kailangan ko pong malaman, giit ni Elias. May nakita po ako doon. Natahimik ang matanda. At may narinig. Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, ngunit may bigat. May nakita ka bang babae? Tanong nito. Napalunok si Elias. Opo. Napapikit ang matanda, tila may naalalang matagal nang itinago. Kung ganon, nagsimula na, bulong nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May isang dalaga noon, simula ni Mang Isko. Maganda, tahimik, at palaging mag-isa. Ang pangalan niya ay Lira. Napatingin si Elias sa kwintas sa kanyang kamay. Lira, ulit niya. Oo, sabi ng matanda. Nawala siya isang gabi, walang nakakita kung saan siya nagpunta. Hinanap siya ng buong baryo, ngunit parang naglaho na lamang siya sa hangin. Hindi na po siya nakita? Umiling si Mang Isko. Hindi kailanman. Naramdaman ni Elias ang panlalamig ng kanyang katawan. Pero simula noon, dugtong ng matanda, nagsimula ang mga bulong sa balete. May mga nakakarinig ng iyak. May mga nakakakita ng anino. Ngunit walang naglakas loob na lumapit. Dahan-dahang inilabas ni Elias ang kwintas. Pamilyar po ba ito? Tanong niya. Agad napatingin si Mang Isko. Nang makita niya ang palawit, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. San mo nakuha yan? Tanong nito, may halong pagkabigla. Sa ilalim po ng balete. Sandaling natahimik ang matanda bago siya muling nagsalita. Sa pagkakaalala ko, may suot na ganitong kwintas si Lira noong huli siyang nakita. Parang tumigil ang mundo ni Elias. Ibig sabihin, siya yon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Maaaring siya nga, sagot ni Mang Isko. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Napatingin si Elias. May mga bulong-bulungan noon, patuloy ng matanda. Na si Lira ay may lihim. May nakakita raw sa kanya na nakikipagkita sa isang lalaki, isang taong hindi taga-baryo. Sinong lalaki? Tanong ni Elias. Umiling si Mang Isko. Walang nakakaalam. Ngunit isang gabi, may sumigaw malapit sa balete. Pagdating ng mga tao, wala na si Lira. At mula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Tahimik na napatingin si Elias sa kwintas. Kung si Lira nga ang multong nakita niya, ibig sabihin ay may nangyaring hindi pa nalalaman ng baryo. May iba pa po ba kayong alam? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Mang Isko. May isa pa, sabi nito sa wakas. Ngunit hindi ko sigurado kung dapat mong malaman. Pakiusap po. Napabuntong hininga ang matanda. May isang lalaking pinaghinalaan noon, sabi niya. Ngunit walang ebidensya. At ilang araw matapos mawala si Lira, nawala rin siya. Napakunot ang noo ni Elias. Dalawa po silang nawala? Oo. Anong pangalan niya? Tumingin si Mang Isko diretso sa mga mata ni Elias. At ito ang dapat mong pag-isipan, sabi nito. Ang lalaking iyon ay kilala ng pamilya mo. Nanlamig si Elias. Hindi ko masasabi kung ano ang katotohanan, dugtong ng matanda. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang paghahanap, baka hindi mo magustuhan ang iyong matutuklasan. Tahimik na tumayo si Elias. Mas lalong gumulo ang lahat. Ang multo, ang kwintas, si Lira.
At ngayon, ang koneksyon sa kanyang sariling pamilya. Habang naglalakad siya pauwi, mahigpit niyang hawak ang kwintas. At sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa multo. Ano ang kinalaman ng kanyang pamilya sa pagkawala ni Lyra? Mabigat ang bawat hakbang ni Elias pauwi mula sa kubo ni Mang Isko. Ang mga salitang kanyang narinig ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, lalo na ang huling sinabi ng matanda. Ang lalaking iyon ay kilala ng pamilya mo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bahagi sa kanya na natatakot ng malaman ang buong katotohanan. Hindi na lamang ito tungkol sa multo sa ilalim ng balete. Ito ay tila isang sugat na matagal nang nakabaon sa kanilang angkan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang tiyahin na abala sa kusina. Ngunit nang makita siya nito, agad itong natigilan. Elias, saan ka nang galing? Tanong nito, may halong pag-aalala. Kay Mang Isko po, sagot niya, diretso. Tungkol sa balete. Biglang napahigpit ang hawak ng kanyang tiyahin sa sandok. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang pakialaman yon. Hindi ko na po kayang iwasan, sagot ni Elias. May nakita na po ako, may nakausap. Tahimik na napatingin sa kanya ang kanyang tiyahin. Sa kanyang mga mata, makikita ang takot. Hindi lamang para kay Elias, kundi para sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Anong sinabi niya sa'yo? Mahinang tanong nito. May isang babaeng nawala noon, si Lyra, sagot ni Elias, at may isang lalaking pinaghinalaan na may kinalaman daw sa pamilya natin. Hindi agad sumagot ang kanyang tiyahin. Sa halip, dahan-dahan itong umupo, tila nawalan ng lakas. Totoo po ba yon? Tanong ni Elias, mas mahina na ang tinig. Matagal bago nagsalita ang kanyang tiyahin. May mga bagay na hindi na dapat binubuksan, sabi nito. Dahil kapag ginawa mo, hindi mo na maibabalik sa dati ang lahat. Pero kailangan ko pong malaman, giit ni Elias. Kung may kinalaman ang pamilya natin, may karapatan akong malaman. Napapikit ang kanyang tiyahin sa kadahan-dahang tumango. May isang tao noon, panimula nito. Ang kapatid ng iyong lolo. Napatigil si Elias. Ang pangalan niya ay Mateo. Tahimik ang paligid habang nagsasalita ang kanyang tiyahin. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig mula sa labas. Hindi siya madalas pag-usapan, dugtong nito, dahil sa nangyari. Ano pong nangyari? Si Mateo ay huling nakita kasama si Lyra. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Elias. Magkasama po sila? Tanong niya. Tumango ang kanyang tiyahin. May nagsasabing may relasyon sila, pero lihim. Hindi alam ng karamihan sa baryo. Bakit lihim? Dahil hindi gusto ng pamilya natin ang ganong ugnayan, sagot nito. May mga paniniwala noon, mga bagay na mas pinipiling sundin kaysa sa damdamin. Napalunok si Elias. At pagkatapos po, isang gabi, pareho silang nawala. Tahimik, mabigat. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Hindi na sila nakita? Tanong niya sa wakas. Hindi, sagot ng kanyang tiyahin. Ngunit may mga nakarinig ng sigawan malapit sa balete. At mula noon, nagsimula ang mga kwento. Napatingin si Elias sa kanyang kamay, kung saan hawak pa rin niya ang kwintas. Kung ganon, maaaring may nangyaring masama sa kanila, sabi niya. Maaaring, sagot ng kanyang tiyahin, o maaaring may iba pang nangyari na hindi natin alam.
Biglang lumakas ang hangin sa labas. Napatingin sila pareho sa bintana. Ang mga dahon ng mga puno ay marahang gumagalaw, ngunit sa kabila nito may kakaibang pakiramdam na bumalot sa paligid, parang may nagmamasid. Dahan-dahang tumayo si Elias. "Tiya, may alam pa po ba kayo?" tanong niya. Umiling ito. "Hanggang dun lang ang alam ko," sagot nito. "Ngunit kung magpapatuloy ka, mag-ingat ka. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat hinahanap." Hindi na sumagot si Elias. Sa halip, tumalikod siya at lumabas ng bahay. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang malaman ang totoo. Habang papalapit siya muli sa balete, unti-unting bumigat ang hangin. Mas malamig kaysa dati, mas tahimik. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang alaala ng babae ang bumabalik sa kanyang isip, kundi ang posibilidad na may kinalaman ang kanyang sariling dugo sa trahedya. Pagdating niya sa puno, tumigil siya sandali. Ang balete ay tila mas madilim ngayon. Mas buhay. Dahan-dahan siyang lumapit sa ilalim nito. "At kung nandyan ka," mahina niyang sabi, "magpakita ka." Ilang segundo ang lumipas. Walang nangyari. Ngunit biglang, "Bumalik ka." Napalingon si Elias. Ang tinig ay hindi galing sa harap niya, kundi sa likuran. Dahan-dahan siyang napihit. At doon niya nakita isang bagong anyo. Hindi ang babae, kundi isang lalaking nakatayo sa pagitan ng mga ugat ng balete. Matangkad, payat, at ang muka ay natatakpan ng anino. Ngunit ang kanyang mga mata, malamig, at tila puno ng galit. "Hindi ka dapat nandito," sabi nito, mababa ang tinig. Napalunok si Elias. Sino ka?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, unti-unti itong lumapit, hindi naglalakad, kundi tila dumudulas sa lupa. "Ako ang naiwan," sagot nito. "At ako ang hindi pinakinggan." Nanlamig ang buong katawan ni Elias. "Mateo?" bulong niya. Biglang tumigil ang lalaki. At sa unang pagkakataon, bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha. Isang pamilyar na anyo. Isang mukha na tila kahawig ng kanyang sariling angkan. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elias. Hindi lamang siya naghahanap ng katotohanan. Siya ay hinaharap ng kanyang sariling nakaraan. Hindi makagalaw si Elias. Ang anyo ng lalaking nasa harap niya ay tila hindi ganap na bahagi ng mundong kanyang kinagisnan. Nakalutang ito sa pagitan ng liwanag at dilim, at sa bawat segundo ay mas lalo nitong ipinapakita ang bigat ng kanyang presensya. "Mateo!" mahina niyang ulit. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Sa pagkakataong iyon, mas luminaw ang kanyang mukha. Maputla, may bakas ng pagod, at ang mga mata ay tila matagal nang walang kapahingahan. "Kilala mo ang pangalan ko," sabi nito, mababa at malamig ang tinig. Napalunok si Elias. "Sinabi po sa akin na kayo ang huling nakitang kasama ni Lyra." Biglang nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Ang galit na kanina'y nakapinta sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mas malalim na damdamin, lungkot. "Lyra," bulong nito, tila isang pangalang matagal nang hindi binibigkas. Sandaling natahimik ang paligid. Ang hangin ay huminto, at ang buong lugar ay tila nakikinig. "Ano po ang nangyari sa inyo?" tanong ni Elias.
kahit ramdam niya ang takot na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Isang hakbang at isa pa, hanggang sa halos isang dangkal na lamang ang pagitan nila. Hindi lahat ng kwento ay totoo, sabi nito. At hindi lahat ng kasinungalingan ay nakikita. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig ninyong sabihin? Biglang umihip ang malamig na hangin, mas malakas kaysa dati. Ang mga ugat ng balete ay tila gumalaw at ang dilim sa paligid ay lalong kumapal. May naganap noong gabing iyon, sagot ni Mateo. Isang bagay na itinago, hindi lamang ng baryo, kundi ng sarili mong dugo. Parang may kumurot sa dibdib ni Elias. Ano po iyon? Tanong niya. Unti-unting itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at itinuro ang lupa sa ilalim ng balete. Diyan, sabi nito. Diyan nagsimula ang lahat at diyan din natapos. Napatingin si Elias sa lupa. Ang mga ugat ng puno ay magkakaugnay, tila may tinatakpan. May inilibing dito? Tanong niya. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang sagot. Nanlamig si Elias. Sino ang gumawa nito? Tanong niya, halos pabulong. Biglang nag-iba ang hangin. Ang dating malamig ay naging mabigat. At mula sa likuran ng mga ugat, unti-unting lumitaw ang pamilyar na anyo. Ang babae. Si Lyra. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang anyo ay mas malinaw ngayon, ngunit mas masakit tingnan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay tila may nais ipaalam na hindi niya masabi. Hindi siya... Bulong ni Lyra. Napalingon si Elias. Ano? Tanong niya. Hindi siya ang may kasalanan. Biglang napatingin si Elias kay Mateo. Kung hindi si Mateo, kung ganon, sino? Tanong ni Elias. Ngayon ay mas malinaw ang takot sa kanyang tinig. Biglang nagsimulang manginig ang paligid. Ang hangin ay umikot. At ang mga anino sa ilalim ng balete ay tila sabay-sabay na gumalaw. Hindi pa niya alam, sabi ni Mateo, mabigat ang tinig. Hindi pa niya kayang tanggapin, dagdag ni Lyra. Napahawak si Elias sa kanyang ulo. Parang may mga alaala na pilit bumabalik, mga bagay na hindi niya alam na nakabaon sa kanyang isipan. Mga kwento ng kanyang pamilya, mga pangalan na hindi binabanggit, mga lihim na tinatago. Wag, bulong niya. Ano ba ang gusto ninyong ipaalam sa akin? Biglang tumahimik ang lahat. At sa loob ng ilang segundo, tila bumagal ang oras. Pagkatapos, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito galing kay Mateo. Hindi rin kay Lyra, kundi mula sa mismong loob ng balete. Isang mas malalim, mas madilim. At ikaw, sabi ng tinig, handa ka na bang malaman ang totoo? Nanlaki ang mata ni Elias. Sinong nagsalita? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Sa halip, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang umuga. At sa pagitan ng mga ugat ng balete, may unti-unting nabubuong siwang. Isang bukas na bahagi ng lupa. Parang may gustong ipakita. Parang may gustong ilabas. Dahan-dahang umatras si Elias, nanginginig ang buong katawan. Ngunit hindi siya makaalis. May kung anong pumipigil sa kanya. Isang puwersang hindi niya maipaliwanag.
At kung bubuksan mo ito, muli ang tinig, mas mahina ngunit mas malinaw, wala ka nang babalikan. Napatingin si Elias sa siwang. Sa dilim nito, tila may mga lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang kanyang hinahanap na katotohanan ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkasira. Ngunit huli na ang lahat. Dahil ang balete ay nagsimula ng magbukas. Hindi na nakapigil si Elias. Sa kabila ng babala, sa kabila ng takot na kumakapit sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang lumapit sa siwang na unti-unting bumuka sa ilalim ng balete. Ang lupa ay tila kusang gumagalaw, hinahawi ang sarili nitong laman upang ilantad ang matagal ng itinagong lihim. Bawat hakbang niya ay mabigat, bawat hinga ay malamig, ngunit hindi na siya umatras. Lumuhod siya sa harap ng siwang at sumilip sa loob. Dilim. Ngunit hindi ito karaniwang dilim. Ito ay tila may lalim, may bigat, at may presensya siyang hindi maipaliwanag. Parang ang mismong lupa ay may alaala at ngayon ay handa na itong ibahagi. Elias, mahinang bulong. Napalingon siya. Si Lyra, nakatayo sa kanyang likuran, ang mga matay puno ng pag-aalala. Huwag kang matakot, sabi nito. Ngunit huwag mo ring maliitin ang iyong makikita. Napalingon si Elias kay Mateo. Nakatayo lamang ito, tahimik, ngunit ang mga mata ay tila nagbabantay, hindi bilang banta, kundi bilang saksi. Muling napatingin si Elias sa siwang. At sa pagkakataong iyon nakita niya, may nakabaon. Isang bahagi ng tela ang nakausli mula sa lupa, luma, kupas, at tila matagal nang hindi ginagalaw. Nanginginig ang kamay ni Elias habang dahan-dahan niyang hinawi ang lupa. Isa pang bahagi ang lumitaw. At isa pa. Hanggang sa tuluyan niyang nahukay ang isang bagay na hindi na niya maitatanggi. Isang buto. Napaatras siya, nanginginig. Ngunit hindi pa doon natapos. Habang patuloy niyang hinahawi ang lupa, mas marami pang lumitaw. Mga buto, magkakaugnay, hanggang sa mabuo ang isang kalansay. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Elias ang kanyang naririnig. Iyan ang katotohanan, sabi ni Mateo, mabigat ang tinig. Hindi makapagsalita si Elias. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalansay. At sa leeg nito, may bakas ng kalawang. Parang may dating nakasuot na kwintas. Dahan-dahan niyang inilabas ang hawak niyang kwintas at inilapit ito sa kalansay. Eksaktong tugma. Napapikit si Elias. Si Lyra, bulong niya. Hindi lang ako. Sagot ni Lyra, mahina ngunit malinaw. Nanlaki ang mata ni Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Lyra. Sa halip, itinuro nito ang mas malalim na bahagi ng siwang. Nanginginig na muli ang kamay ni Elias habang patuloy niyang hinukay ang lupa. At doon, may isa pa. Isa pang kalansay. Mas malalim ang pagkakalibing. Mas tago. Napaatras si Elias, halos mawalan ng balanse. Mateo, bulong niya. Tahimik lamang na tumango ang lalaki. Magkasama kayong inilibing, sabi ni Elias, halos hindi makapaniwala. Hindi kami naglaho, sagot ni Mateo. Kami ay itinago. Biglang bumalik ang malamig na hangin. Mas matindi.
mas mabigat. At kasabay nito, may mga imahe na pumasok sa isipan ni Elias, hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ang nangyari. Isang gabi, sigawan, takbuhan, isang lalaking galit, isang babae na umiiyak, at dugo. Napahawak si Elias sa kanyang ulo. Ano to? Bulong niya. Mga alaala, sabi ni Lyra. Mga alaala na hindi sayo, ngunit bahagi ng iyong dugo. Biglang tumigil ang lahat, at sa loob ng kanyang isipan may isang mukha ang unti-unting lumitaw. Isang matandang lalaki. Mahigpit ang tingin at puno ng galit. Hindi maaari, bulong ni Elias. Kilalanin mo siya, sabi ni Mateo. At sa sandaling iyon, nakilala niya. Ang mukha, ang anyo, ang presensya. Si Lolo, mahina niyang sabi. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Siya ang huling nakakita sa amin, dugtong ni Mateo. At siya ang nagpasya, sabi ni Lyra. Napaatras si Elias, nanginginig. Hindi maaari. Ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito kasinungalingan. Bakit? Tanong niya, halos sumigaw. Bakit niya gagawin yon? Tahimik ang paligid. At sa pagkakataong iyon, hindi agad sumagot ang dalawang kaluluwa. Sa halip, isang bagong tinig ang umalingaw-ngaw. Mas matanda, mas mabigat, at mas pamilyar. Dahil may mga bagay na kailangang itago. Nanlaki ang mata ni Elias. Dahan-dahan siyang napalingon. At sa likod ng balete, may isang bagong anyo. Isang matandang lalaki. Ang mukha'y kupas, ngunit hindi maikakaila. Ang anyo ng kanyang dugo. Ang anyo ng kanyang pinagmulan. At ikaw, sabi nito, diretso ang tingin kay Elias. Ang magpapatuloy ng aking ginawa o magwawasak ng lahat. Hindi makagalaw si Elias. Hindi makahinga. Dahil sa harap niya ngayon, hindi lamang multo ang kanyang kinakaharap, kundi ang kasalanan ng kanyang sariling angkan. Hindi na kayang itago ni Elias ang kanyang takot. Ang anyo ng matandang lalaki sa kanyang harapan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay malinaw, buhay sa anyong hindi maipaliwanag. Ang mukha nito ay puno ng awtoridad, ngunit ang mga mata ay may dalang bigat ng isang kasalanang hindi kailanman na ipagtapat. Lolo, mahina niyang sambit. Dahan-dahang ngumiti ang matanda, isang ngiting walang init. Matagal na kitang hinihintay, Elias, sabi nito. Napalunok siya. Bakit? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Bakit ninyo ginawa yon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito sa gilid ng siwang at tumingin sa dalawang kalansay na nakabaon sa lupa. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, kundi isang uri ng matigas na paninindigan. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa damdamin, sagot nito. At minsan, ang tama ay kailangang ipaglaban kahit may kapalit. Pagpatay, agad na sagot ni Elias, halos hindi makapaniwala. Iyon ba ang tinatawag ninyong tama? Biglang tumalim ang tingin ng matanda. Hindi mo naiintindihan, sabi nito. Ang pamilyang ito ay may dangal, may pangalan,
At hindi ko hahayaang masira iyon dahil sa isang lihim na ugnayan na labag sa ating mga paniniwala. Napaatras si Elias. Dahil lang sa pag-ibig? Tanong niya. Hindi lang iyon, sagot ng matanda. Ang lalaking iyon, si Mateo, ay hindi karapat-dapat at si Lyra, pinili niyang suwayin ang lahat. Tahimik na napatingin si Elias kina Mateo at Lyra. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang maramdaman ang sakit ng mga nangyari. Hindi ninyo sila pinakinggan, sabi ni Elias. Hindi nila ako sinunod, sagot ng matanda. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi mapayapa. Ito ay puno ng tensyon, ng galit at ng mga tanong na matagal nang walang sagot. Pinatay ninyo sila, dugtong ni Elias. Mas matapang na ngayon ang kanyang tinig. Hindi umimik ang matanda. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsilbing pag-amin. Nanlabo ang paningin ni Elias. Tinago ninyo ang katotohanan, patuloy niya. At hinayaan ninyong matakot ang buong baryo sa isang kasinungalingan. Pinrotektahan ko ang pamilya, sagot ng matanda, malamig. Sinira ninyo ito, sigaw ni Elias. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang balete ay tila gumalaw, ang mga ugat ay bahagyang umangat, at ang dilim ay lalong kumapal sa paligid. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi, babala ng matanda. Ang dugo mo ay akin, ang pangalan mo ay dala ko. At ang kasalanan ninyo, sagot ni Elias. Dala ko rin ba iyon? Tahimik. Mabigat. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Hindi ito ganap na pagsisisi, ngunit may bahid ng pag-alinlangan. Hindi mo kailangang dalhin iyon, sabi nito. May pagkakataon ka pa, takpan mo ito, kalimutan mo ang lahat at magpapatuloy ang buhay mo. Napatingin si Elias sa dalawang kalansay, sa kwintas sa kanyang kamay, sa mga matang nakatingin sa kanya, kay Lyra na puno ng pakiusap at kay Mateo na tila naghihintay ng hustisya. At kung hindi? Tanong ni Elias. Biglang lumamig ang paligid. Mas lalo. At kung hindi? Ulit ng matanda. Ikaw ang mawawala. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi ako ang unang hahadlang sa katotohanan, dagdag nito. At hindi ka rin ang huli. Sa likod ng balete, may mga aninong gumalaw. Mas marami. Mas malinaw. Mga anyong hindi na lamang isa o dalawa, kundi tila mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa dilim. Napalunok si Elias. Hindi lamang sila ang nandito, bulong niya. Hindi, sagot ng matanda. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng mga lihim, at ang bawat lihim ay may kapalit. Tahimik na napatingin si Elias sa paligid. Ang takot ay nariyan pa rin. Ngunit may bagong damdamin na sumibol sa kanyang dibdib. Galit at paninindigan. Hindi ako matatakot, sabi niya, diretso ang tingin sa matanda. At hindi ko hahayaang manatiling nakatago ang ginawa ninyo. Biglang nagdilim ang mukha ng matanda. Kung ganon, pinili mo na ang iyong landas. At sa isang iglap, ang hangin ay umikot. Ang lupa ay umuga. At ang balete ay tila nagising sa isang galit na matagal nang natutulog. Napaluhod si Elias. Hawak ang kanyang ulo habang ang mga tinig ay sabay-sabay na umaling-awngaw sa kanyang paligid. Mga bulong, mga sigaw, mga panaghoy. Ngunit sa gitna ng kaguluhan,
May isang tinig na nanatiling malinaw. Tapusin mo ito. Napatingin si Elias. Si Lyra. At palayain mo kami. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lamang ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay laban. Isang laban sa pagitan ng nakaraan at ng kanyang kinabukasan. At siya ang kailangang pumili. Nakaluhod si Elias sa ilalim ng balete, habang ang hangin ay umiikot na tila may sariling galit. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang umaangat mula sa lupa, at ang mga anino sa paligid ay tila nagsasayaw sa isang tahimik ngunit mabigat na galaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na malinaw sa kanyang isipan. Kailangan niyang tapusin ito. Dahan-dahan siyang tumayo kahit ramdam niya ang bigat ng presensya ng matandang lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang lolo, ang pinagmulan ng lihim, ng kasalanan, at ng lahat ng takot na bumalot sa balete. Hinding-hindi ko ito itatago, sabi ni Elias, matatag ang tinig. Tahimik ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdilim. Kung ganon, sagot nito, handa ka nang harapin ang kapalit. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog mula sa loob ng balete, parang isang ungol na galing sa kailaliman ng lupa. Ang siwang ay lalong bumuka at ang dilim ay tila humihinga. Mula roon, unti-unting lumabas ang mga anino. 1, 2, marami. Mga anyong hindi buo, mga kaluluwang tila matagal nang nakakulong, naghihintay at ngayon ay nagigising. Nanlaki ang mata ni Elias. Sila, bulong niya. Mga alaala, sagot ng matanda. Mga lihim, mga kasalanang hindi na ibunyag. Ang mga anino ay unti-unting lumapit, paikot kay Elias. Hindi sila humahawak, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang maramdaman ang lamig hanggang sa kanyang buto. Huwag kang matakot, sabi ni Lyra, lumalapit sa kanyang tabi. Hindi sila ang kalaban. Napatingin si Elias. Kung hindi sila, sino? Tanong niya. Biglang nagbago ang hangin. Mas naging mabigat. Mas tahimik. At sa gitna ng mga anino, ang anyo ng matandang lalaki ay tila lumaki, hindi sa katawan, kundi sa presensya. Ang kanyang anyo ay naging mas malinaw, ngunit mas madilim. Ako, sagot nito. Napalunok si Elias. Ang kasalanan, dagdag ng matanda. Ang pinagmulan ng lahat ng ito. Hindi na kayo tao, sabi ni Elias, dahan-dahan. Hindi na, sagot nito. Dahil pinili kong manatili upang bantayan ang katotohanan at siguraduhing hindi ito lalabas. Biglang kumilos ang mga anino, hindi papalapit kay Elias, kundi sa matanda. Parang may puwersang pumipigil sa kanya. Parang nais siyang hawakan, hilahin pabalik. Ngunit nanatili itong matatag. Hindi pa tapos ang lahat, sabi nito. Hanggat may natitirang takot, may natitirang lihim. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kwintas. Kung ilalabas ko ang katotohanan, sabi niya, matatapos na ba ito? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, lumapit ito kay Elias at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Hindi magiging madali, sabi nito. Ngunit iyon ang tama. May kapalit, dagdag ni Lyra. Alam ko, sagot ni Elias. Sandaling natahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, tila bumagal ang galaw ng paligid. Huminga ng malalim si Elias. At saka siya nagsalita. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, sabi niya.
Pero kaya kong ilabas ang katotohanan. Hindi ko hahayaang manatili kayong nakakulong dito. Biglang umilaw ang kwintas sa kanyang kamay. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Ang liwanag ay hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang putulin ang kapal ng dilim sa paligid. Napaatras ang matanda. "Ano ang ginagawa mo?" Tanong nito. Ngayon ay may bahid ng pag-aalala. "Ibinabalik ko kung ano ang ninakaw ninyo," sagot ni Elias. Itinaas niya ang kwintas. At sa sandaling iyon, may isang malakas na pag-uga ang naganap. Ang lupa ay bahagyang nagbitak. Ang mga ugat ng balete ay gumalaw. At ang mga anino ay tila sabay-sabay na umiyak. "Hindi!" sigaw ng matanda. Ngunit huli na. Ang liwanag mula sa kwintas ay kumalat, umabot sa 2 kalansay na nakabaon sa lupa. At sa unang pagkakataon, ang kanilang anyo ay nagbago. Si Lyra at si Mateo ay naging mas malinaw, mas buo, mas payapa. Ngunit ang matanda, unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Hindi agad, kundi dahan-dahan. Parang pinipili pang kumapit sa mundo. "Hindi pa tapos," sigaw nito. Ngunit ang kanyang tinig ay unti-unting humina. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa dilim. Tahimik. Walang hangin. Walang galaw. Tanging ang liwanag ng kwintas ang natira. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Elias. At sa kanyang harapan, ang 2 kaluluwa ay nakatayo. Ngunit hindi na tulad ng dati. Wala na ang bigat. Wala na ang galit. "Malapit na," sabi ni Lyra. Napatingin si Elias. "Hindi pa tapos," dagdag ni Mateo. "May isang bagay pang kailangang gawin." Napalunok si Elias. "Ano iyon?" Nagkatingin na ng dalawa. At saka sabay na nagsalita. "Ibalik mo kami." Sa liwanag, nanlamig si Elias. Dahil alam niyang ang huling hakbang ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa kanya. Tahimik ang paligid sa ilalim ng balete. Matapos ang pagguho ng dilim at ang pagkawala ng anyo ng kanyang lolo, ang hangin ay tila muling natutong huminga. Ngunit ang katahimikan ay hindi pa kapayapaan. Ito ay isang pagitan, isang sandali, bago ang huling hakbang. Nakatayo si Elias sa harap ni Lyra at Mateo. Hindi na sila tulad ng unang beses niyang nakita. Wala na ang bigat ng kanilang anyo, wala na ang takot na bumabalot sa kanila. Ngunit nananatili ang isang bagay, ang paghihintay. "Ibalik mo kami sa liwanag," muling sabi ni Lyra, mahina ngunit malinaw. Napatingin si Elias sa lupa, sa 2 kalansay na nakahimlay sa ilalim ng balete. Doon nagsimula ang lahat, at doon din ito kailangang magtapos. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Lumapit si Mateo, ang kanyang presensya ay hindi na malamig, kundi mabigat sa kahulugan. "Ibigay mo sa amin ang nararapat," sagot nito. "Hindi lihim, hindi takot, kundi katotohanan, at paglilibing na may dangal." Napalunok si Elias. "Ilalabas ko kayo," sabi niya, dahan-dahan. "At sasabihin ko ang lahat." Sa sandaling iyon, bahagyang ngumiti si Lyra, isang ngiting puno ng pasasalamat. "Salamat," bulong nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Sa tulong ng liwanag ng kwintas, nagsimula siyang hukayin ng lupa ng mas maingat. Isa-isa niyang inangat ang mga buto, maingat na parang humahawak ng isang bagay na sagrado. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naroon.
Ang oras ay tila nawalan ng saysay. Ngunit sa bawat butong kanyang inilalabas, ramdam niya ang unti-unting paggaan ng paligid, parang ang mismong balete ay humuhupa, tila tinatanggap ang pagbabalik ng katotohanan. Nang matapos siya, 2 kumpletong kalansay ang nasa kanyang harapan. Tahimik siyang tumayo. Pagod. Ngunit determinado. Hindi dito matatapos, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagpunta si Elias sa baryo. Hindi niya itinago ang kanyang natuklasan. Tinipon niya ang mga tao, ang kanyang tiyahin, si Mang Isko, at ang iba pang matagal nang nakatira sa San Isidro. Sa una, walang gustong maniwala. Ngunit nang ipakita niya ang mga labi, ang kwintas, at ang buong kwento, unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Takot, gulat, at sa huli, pagtanggap. Matagal na naming kinatatakutan ang balete, sabi ni Mang Isko. Ngunit hindi namin alam na ito'y humihingi ng hustisya. Tahimik ang kanyang tiyahin. May luha sa kanyang mga mata. Ang pamilya natin, bulong nito. May kasalanan. Hindi sumagot si Elias. Hindi na kailangan. Sa halip, nagsimula silang maghanda. Isang simpleng seremonya. Walang engranding ritual. Ngunit puno ng paggalang. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang 2 kaluluwa ay hindi na itinatago, kundi kinikilala. Habang inililibing ang mga labi ni Nalira at Mateo tahimik ang paligid. Ang dating mabigat na hangin sa ilalim ng balete ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang kakaibang kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ng lugar. Ngunit alam ni Elias, hindi pa ganap na tapos ang lahat. Ibalik mo kami sa liwanag. Ang mga salitang yon ni Nalira at Mateo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa harap ng 2 kalansay. Ang kwintas ay mahigpit pa rin sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay hindi na kasing lakas tulad kanina, ngunit sapat upang magbigay ng malinaw na anyo sa paligid. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya, mahina ngunit buo ang loob. Lumapit si Lira. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na puno ng sakit, kundi ng katahimikan. Iuwi mo kami, sabi niya, hindi sa ilalim ng takot, kundi sa ilalim ng katotohanan. Napatingin si Elias kay Mateo. Ilibing mo kami ng tama, dagdag nito, at sabihin mo ang nangyari. Napalunok si Elias. Hindi iyon magiging madali. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay hindi lamang maglalantad ng lihim. Ito rin ay magdadala ng bigat sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan, at sa kanyang sarili. Ngunit alam niya, ito ang tama. Oo, sagot niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng kwintas ay muling lumakas, hindi marahas, kundi banayad, tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Kinabukasan, bumalik si Elias sa balete, hindi na nag-iisa. Kasama niya ang ilang matatanda ng baryo, kabilang si Mang Isko at ang kanyang tiyahin. Sa unay puno ng pag-aalinlangan ang kanilang mga mukha, ngunit nang makita nila ang mga nahukay na buto, napalitan iyon ng katahimikan. Diyos ko, bulong ng kanyang tiyahin. Walang nagsalita, walang nagtanong. Dahil sa harap nila, malinaw ang katotohanan. 2 buhay, 2 kaluluwang matagal nang itinago. At isang kasalanang hindi na maaaring ipagkaila. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Elias ang lahat, ang kanyang nakita, ang kanyang narinig, at ang kanyang natuklasan. Hindi niya itinago ang pangalan ng kanyang lolo.
Hindi niya itinago ang katotohanan. Tahimik na nakinig ang lahat. At sa huli, walang nagalit, walang sumigaw, kundi isang mabigat na pagtanggap. Panahon na, sabi ni Mang Isko. Sa gitna ng baryo, sa isang lugar na maliwanag at bukas, muling inilibing sina Lira at Mateo. Hindi na lihim, hindi na nakatago, may dasal, may pag-alala, at higit sa lahat, may katotohanan. Habang ibinababa ang lupa sa kanilang huling hantungan, naramdaman ni Elias ang isang banayad na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi magaan. Parang isang pamamaalam. Napatingin siya sa paligid at sa isang sandali, nakita niya sila, si Lira at si Mateo, nakatayo sa di kalayuan magkatabi. Ngunit ngayon, wala na ang lungkot sa kanilang mga mukha. Tanging kapayapaan at isang tahimik na pasasalamat. Ngumiti si Elias at dahan-dahang tumango. Pagkatapos, nawala sila. Lumipas ang mga araw. Ang balete ay nanatiling nakatayo sa dulo ng baryo, ngunit hindi na ito kinatatakutan. Wala ng bulong, wala ng anino na gumagalaw sa dilim. Isa na lamang itong puno. Isang tahimik na saksi sa isang kwentong natapos na. Ngunit para kay Elias, hindi ito simpleng pagtatapos. Ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man kabigat, ay kailangang harapin. At na ang mga lihim, gaano man katagal itinago, ay may paraan upang lumabas. Isang hapon, bumalik siya sa balete. Tahimik siyang tumayo sa ilalim nito. At sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdaman na takot. Sa halip, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang bulsa, ang tanging natira sa isang kwentong minsang nabalot ng dilim. Ngunit ngayon, ito ay simbolo na ng liwanag. At natapos din, bulong niya. At sa mahinang pag-ihip ng hangin, tila sumang-ayon ang balete. Wakas.